Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa paksang ito. Ang title natin, Satanic Ministers, Religious Ministers and Political Ministers. Or ibig sabihin, Satanic Ministers and Politicians. Samahan niyo ako sa 29 minutes sa maiksing paksa, sa maiksing panahon, kasi mas klaro ako, kasi ako bulol-bulol pag within 30 minutes. Pag sobra na, hindi na masado. Kasi na mild joke ako, nakahula naman ang bulol-bulol mga ngaral sa Isaiah 32 verse 1 to 6. Unahan na natin ang mga atake ng mga demonyo. Yung Diablo. Ganun sila. Maraming Diablo, si Satanas ang pinakaama ng Diablo. Mga sinong ama ng kasungalingan. Sa John 8 verse 41 to 47. Point ulit to, pero hindi alam i-apply ng mga tao. Ha? Ito, sinasabi ko sa ibang paksa na ang mga Diyos, yun mga born again of God. Sa 3:5 of John. Pag hindi ka born again of God, at totoo, hindi ka talaga Diyos. Kung ikaw ngayon, ang paniwala mo, naniwala ka, na ang iba, ang unawa mo, hindi ka Diyos, bulag ka. Yun ang hukom. Huwag kang magalit sa akin kasi salita ng Diyos yan. Magalit ka man o hindi, nakasulat na nga. Ang hukom ng Diyos, ang kanyang mga anak, kalooban niya, mga Diyos din. Kasi ang mga Diyos din. Ang hindi mga Diyos, hanggang ngayon, may aklat na, mayroon ay ama, anak ng Diablo, ligaw. Hindi nagbabasa, nakikinig sa pastors, kamangagawa, walang unawa. Ang turo sa kanila, tao lang. Ang mga Diyos, ang turo, ama na Diyos nasa langit. Mga Diyos tayo dito sa mundong ito. Ang ama natin na Diyos nasa langit. Ang umpisa, ang pinanggalingan ng aral at ari ng aklat. Hindi po Katoliko ang may aral, walang mababasa. Ang sabi ng Diyos, aklat ng Panginoon. Walang Panginoon sa Papa, sa Obispo, sa Pare ng Katoliko. Hindi sila Pare, hindi sila Obispo. Hindi sila Papa o Holy Pope o Holy Father. Alam ko ang Holy Father, ang Obispo at ang Pare biblically. Ang turo, hindi katekismo, Ebanghelyo. Walang labis, walang kulang. Ang iaral na ang salita ng Diyos na kasulat, yun ang banal na kasulatan. Susulat na banal ng propeta at banal na apostol na mapuro mga Israelita. Sabi ni Pedro, sulat ni Lucas, sa Gawa 10 verse 31, 34, 35. Ito kapatid bakit hindi ito magdala ka na sa puso ng tao? Ibig sabihin, iba ang gusto nila, ipaglaban lang ang buhay nila. Hindi nila ipaglaban ang gusto ng Diyos. Nagsali sila ng buhay. Sabi ni Kristo, kung naghanap ka ng buhay mo, hindi paglaban ang Ebanghelyo, mawala sa iyo ang buhay. Sa 38, sa 8 verse 34 to 38 of Marcos. Nakasulat yun. Basahin natin muna. Ito, ang topic natin ito, pulto sa politiko. Kaya paglaban mo dapat ang salita ng Diyos. Kung hindi mo paglaban, mawala ang buhay sa'yo. Wala kang kwenta. Basura ka. Sabi ng Diyos yun. Kung duwag ka, magdebate, mahukom, kung takot ka, husgahan ng tao, hindi ka takot sa Diyos, hindi ka mapunta sa langit. 21 verse 8 of Revelation. Ang mga duwag, ang mga sinungaling, laban sa kanya, hindi nagturo, hindi nangaral, hindi hukom, hindi makapasok sa kayang kanan. Kaya ang kalooban ng Diyos, huwag kang malusupiya. Ang masama sa tao talaga, ang filosofi. Yun ang pinakasama sa tao. Ang nagpasama sa demonyo, ang filosofiya. Ang filosofiya, sa mundong ito galing. Sa tao lang, sa demonyo lang galing, sa anghel lang galing. Pero ang banal na kalooban ng Diyos sa kanya na galing, sa kanyang puso nang galing. Sa Colossians 2:8. Ito, ulitin ko, sa satanic ministers and satanic politicians. Alam mo ba ang satanic ministers? Anong ibig sabihin ng ministers? Mga servant to. Servant ang politicians at ang ministro.
sa relihiyon. Puro servant ito. Ngayon, babasa muna natin sa Romans 13 verse 1 sa KJV, King James Version. Pareho naman sa Juarez Version ng Katoliko. Romans 13 verse 1. Every soul. English kasi tamang salin to. Ang Tagalog medyo mahirap. Maling salin. Malayo. Every soul be subject unto the higher powers. Every soul, mga tao. Lahat mga soul, mga tao, are subject to the higher powers. By higher powers, may subject. For there is no power but of God. Walang power. Speaking of power, but of God only. All powers are of God. Wala kayong power without God. There is God. That's why we have power. We have power to live. We have the power to see, to taste, to eat, and be happy. We have the power to hear. We have the power to walk, to jump, to sleep. Yun ang power. There is no power but of God. Sa gobyerno din. Saan magaling ang tao? Sa Diyos dito. Anong will na tupad dito? Ang will ng tao. Hindi will ng Diyos. For there is no power but of God. God has power to make us live and to kill us. To bring us to heaven and to bring us to the lake of fire. Hindi tumuturo ng mga pastor, pare. Kasi ang kanilang turo, pare-pareho lang sa kanilang puno, gago. Tao ang kalingan. Takot sila kumalaban sa puno, gago. Luwag. Dibatihan mo, pare, pagmuli. Ang pastor pagmuli, dibatihan mo, sampalin mo siya. Madaya siya. Walang pastor ngayon, ang Diyos maturo. Na-discuss mo sa paksa yan. Hindi ko na ulitin. Para ma-discuss natin ating topic. Satanic minister and satanic politician. Ito, sabi dito, for there is no power but of God. Maniwala ka, hindi. Hindi, kasi pilusupukan kangkong. Sabi ng Diyos, Diyos ba nagsabi, but sulat ni Pablo, but there is no power but of God. Apostolic Roman Catholic Church, pilosopo. Si Pablo sulat ito, apostol, gago. All the powers that are ordained of God, ang Diyos nagbigay ng power. Saan galing ang power? Sa Diyos mismo. Hindi sa iyo, tanga ka, bugiro ka. There is no power but of God, and God ordained the powers. He is the source of all powers. Wala kang magawa. Tao ka lang. May power kat wala ka. May mga tao kat wala ka. Kahit may power kahit hindi ka presidente. Kahit hindi ka senador. Kahit hindi ka pare, hindi ka papa sa luma. May power of God. God talaga. So, tingnan na subject to the higher powers of God. And sa 4 naman, sa 13 verse 4, ito basahin. Ito walang nangaral sa politiko, sa ministro. Ang pangalan natin, ang pare, political, mga katoliko. Focus natin. Kasi sila ang pinakamayabang sa lahat. Kalaban sila ng Diyos. Bakit? Sila daw ang may-ari ng Biblia. Gago, walang mababasa. Ang Diyos, Biblia ang pag-may-ari, hindi Biblia. Na-discuss na paksayan. Isang aklat lang, kompletong aklat. Walang Biblia na kompleto, may isang aklat na kompleto. Biblion to Creo. Sa Latin naman, Libris Domini. Sa Isaiah 31:16. Ngayon, ito atakin muna natin ang Diablo. Ang Diablo na, bago ang tao. Mga kampon. Ganun ang matalino mga atake, ang utak ng Diyos. We have the mind of Christ. Sa 1 Corinthians 2 verse chapter 2 verse 11 to 16. We have the mind of Christ and we judge like Christ. Christ ang ating utak. Hindi Antikristo. Ang utak ng Kristo, biblical. Ngayon iba noon. When I say biblical, kumpletong aklat. Hindi Biblia, kalat-kalat. Kompletong aklat, Libris Domini sa Latin, sa Juarez Version.
Hindi yun Biblia. Ang Biblia, mga aklat na kalat. Hindi na ipon. Hindi po yun kumpleto. Walang Biblia ang kumpleto. Kaya nagdagdag ang mga Katoliko. Nagdagdag na apokripa sa loob ng aklat. More than 66 na kalang aklat. At maliban dyan, nagdagdag pa ng katekismo, Katoliko. Sabi ng Diyos, isang aklat ng Panginoon, hindi mga aklat ng Panginoon. Sa isang tamang salin, 34 verse 1,16. Aklat ng Panginoon. Sa Tagalog, may aklat. Sa English, may aklat. Book of God, not books of God. Kahit basahin nyo sa Jewish version mamaya. Sa katulong aklat. Sa Protestante, puro lahat tama. Isang aklat lang ng Panginoon. Pag ang mga Katoliko magpaliwanag, gumagamit ng maling salin, katulad ni Jando Alabado sa aming debate sa mga bangayan. Aklat ng hayop, gago. Magandang balita na version. At binabasahan pa ko sa New Living Translation, mali din. Katoliko rin aklat. Gago. Hindi makaroon sa Evangelo. Saan ang Greek nun? Saan ang Greek nun? Hindi man nilitaw hanggang ngayon. Takbuhin na. Hindi kita tatanan ba? Jando Alabado. Bata-bata ka ni parin nyo na bugok. Darwin Gigano. Matalino ka ba? Legal, magdebate tayo. Hindi ako papayag na mga anak ng Diyos bubo. Kasi ayun ang nakalaan namin sa Diyos. Ang Diyos namin dakila, matalino na kanang anak. Walang mga anak ng Diyos bubo, biblically. Walang mga anak ng Diyos na bubo. Pag bubo ka, hindi ka Diyos, gago. Para ka lang utak unggoy. Adik. Tanga. Ang may alam, magsalita. Kaya magsalita kasi matalino. Biblically, ang Diyos matalino. We have the mind of Christ, bubo ka. Kaya ka Kristo. Ang Kristo mo, ligaw, bubo ang Kristo mo. Ang Kristo ng Katoliko, bubo. Ang Diyos nila, bubo. Because their God teaching them to be theological and philosophical. Ito. Sa topic sa politician naman at sa ministro, ito. Basahin natin ha. Romans 13 verse 4. For he is the minister of God. Ang politiko, minister of God. Noong una, wala pang aklat na kumpleto. Nakinig pala siya sa apostol noong unang panahon at sa mga nakabase sa mga sulat ng mga propeta. Sabi dito ni Pablo, sabi ng Diyos sa kanya, for he is the minister of God, but yung higher authorities sa verse 1, for he is the minister of God, minister, servant, alipin ng Diyos, minister of God. Paano ka malikod sa Diyos? Susunod ka sa salita, nakasulat sa aklat? Gago. Hindi sa filosofiya ng pari, ng pastor, sa teologiya ng pastor, sa Katoliko lang tayo nakapos. Hindi sa tao. Ang salita ng Diyos, nakasulat. Sinusulat ng mga propeta at apostol ng mga Israelita. Tinuturuan niya. Sabi ni Pablo, Hebreo 1:1-3, ang Diyos ng unang panahon nagturo sa ating mga Israelita sa pamagitan ng mga propetang Israelita at ngayon, nagturo din sa atin, Hebreo. At yung turo na ngayon, noon, naipon ngayon para ipalaganap ng Diyos buong mundo, ang Diyos ang dahilan, kaya kumalat. Dahil gusto niya, ipunin ang aklat at siya mag-distribute sa buong mundo. Walang iba. Pati ang mga Katoliko, meron din. Naging bubos na dahil sa Biblia. Dahil nag-teologya. Pag hindi ka na sa aklat, naging bubo ka talaga. Maging anak ka ng Diablo. Kasi bakit nga? Bakit? May anak ng Diablo. Bakit? Ang anak ng Diyos, mga Diyos, sabi ng Diyos, bababasa. Na-discuss ko na sa mga paksa. Mga Diyos talaga, huwag bawasan, binabawasan ng Katoliko. Mga bugok na theologians. Matalino ba sila? Debate kami. Legally. Kasi pati abogado na. Alam ko, ang abogado, nadaya lang, pati politiko. Dahil hindi na binabasa. Pag mabasa sa malalaman na pag ako na palalag, sa harap-harapan, debate kami.
sa Katoliko. Ano mo? Ang politiko, ang abogado, ang lahat ng mga profesional, ang kauyanan, pare pa rin. Hindi na alam, doon siya magsubong sa pare. Doon pa rin siya magtago sa palda ng CFD na sumakbo na sa akin. Maniwala na ka sa akin sa matakbuhin yung safety. Sa pare, hindi ba mga bayot, hindi ba kayo bate? Pati, ano nyo? Pati, ano nyo? Obispo, paapa nyo, bayot yun. Maniwala kayo sa handang maglaban, makipagharap ng libate, may live, mag-live. May live ako, kayo wala. Gago. Takot. Aking pangalan nandyan, aking account nandyan, aking mukha nandyan. We face squarely, biblically, and legally. God, doesn't want philosophy and theology not written in His book. Colossians 2:8. Na-discuss ko na yan. Ngayon, ito, ang mga ruler to, are the ministers of God sa power niya. Yun ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng mga tangang mukhang perang politiko. Ang dapat ito, ang politiko may prinsipyo, hindi mukhang pera. Ha? Dapat ang mga politiko, inaaral ng Biblia, hindi inaaral ng pare, bubo rin. Debate, ayaw. Takbuhin na debate sa mga pare nyo. Magturo, natakot, tanungin. Teacher ba yun? O magaganso? Budol-budol, piki, walang lisensya. Kung may lisensya ka, ang salita ng Diyos ay yung gagamitin. Aprobado sa Diyos, biblical. Walang lisensya mga sa reliyon kung walang authority ng Diyos. Ang ating sagutin ng Diyos pa rin. Ang sabi ng Diyos, huwag bawasan, huwag kulangan, huwag dagdagan. Ang nakasulat na kanyang salita. Ang ginawa nyo, napunta kayo sa history, ibang aklat, napunta kayo sa Wikipedia, napunta kayo sa katekismo, gago. Sabi na ng Diyos, sa Diyos na sabi, ang aking aklat, kompleto. Yun po ang tawag na biblical. Ang Biblia, hindi kompleto. Mali po daan si Jesus sa tanga. Papa ni mga paring tanga din. Ang bulag, kapwa na akay ng bulag, kapwa mahulag sa ukay. Sinabi ko na sa Mateo 15, verse 12 to 15. Mahalaga yun. Hindi na yun. Ngayon, kung yung pare nyo, matalino, harap kayo sa debate. Sa akin. Humarap lang sa ibang kadebate pag si Badjalo ayaw. Sinalo ni Jano Labado. Bago ka harap kay Darwin Gitgano, ako man may live ako. I can show you. Ako mo yung harapin. Ikaw harap ko sa akin kasi sabi niya, dudurugin niya. Dudurugin niya ako. Siya kumakain. Siya tulad sa ako. 3 beses. Gago. At alam niyo ng katulog, alam niyo di ba tayo naka-live? Naka-share ang aking video. Ha? Imposible na hindi alam ni Darwin Gitgano yon. Kasi ang bata niya si Dando Labado, galing sa SDA siya, naging Katoliko. Alam niya, tumatakbo siya. Na wala palang history sa aklat. Wala po modern history sa aklat. Base ng Hebreo. Maling talata ang ginamit niya sa mga kanilang balita. At wala palang aklat ng hayop. Gago. Wala yun, nakasulat sa original. Walang aklat ng hayop. Aklat ng Panginoon. Salita na naman ng Diyos. Salita ng Diyos, hindi mga hayop. Sa Isaiah 39 verse 18. At ito kapatid walang bayad ito. Wala itong bayad. Kasi ang Diyos hindi na babayad. Ama siya natulong sa amin. Ama natulong sa amin, walang bayad. Sa Katoliko may bayad. Magbisa-misa, ano ka? Tanga ka lang. Ang ama matulong sa atin, sabi ni Kristo. Dating balahon, may aklat na. Sa John 6 verse 45. Ngayon, ang natulong sa politiko, pare, obispo, gago mga politiko, tamad. Kaya ngayon, pati sila, hindi sila mga Diyos. I will destroy you, God will destroy you biblically. You are unbiblical. Hindi nyo mapatunayan na biblical kayo. Bakit? Biblically, the Son of God, all the children of God are gods.
Kung hindi ka mga Diyos, anak ka ng Diablo. May talata. Ang gusto nyo, unbiblical or anti-biblical. Gusto nyo, katikitical. Ulitin ko, ang gobyerno, ang ruler, ministers, or servant of God. Ang God na servisyohan natin, biblical. God is biblical. In His will. Sa kanyang gusto. Ang gusto niya, iyong susundin. Hindi sa nag-establish ng gobyerno ng power sa government para ang tao susundin. Ministers, rulers are just ministers of God. Not God. Ministers or rulers. Gago. Tingnan mo ha? Ano kayo? Reactive kayo. Inunahan ng prinsipya. Bawal naman ng prinsipya. Diyos mo nang pakinggan natin. May basahan ka dapat bago ka magsalita. Hindi kayo legal at hindi kayo biblical. Philosophical na kayo at theological. Ha? Ang pinatuman natin, ang gusto ng Diyos, hindi gusto nyo. Diyos, basahin natin sa Romans 1-4, 13, chapter 13. Let every soul subject to the higher powers, for there is no power but of God. The powers that are ordained of God, whosoever therefore resists the power of God, bawal pala ang rebelde. Pag-rebelde sa gobyerno. Bawal. Ang power sa gobyerno. Resist the ordinance of God and the will of God. They that resist shall receive themselves damnation. Mapahamak pa ang mga rebelde. Ang karamihan sa rebelde, Katoliko din. Walang alam. Magtanong ka, karamihan sa rebelde, Katoliko din. Karamihan sa rebelde sa Pilipinas, mga Katoliko din. Bihira lang doon ang Protestante. Ang karamihan sa rebelde, 99% mga Katoliko. Ha? Hindi naalala ng pare na whoever resists the government, the power of the government, resists the will or ordinance of God. Nilabanan ang gusto ng Diyos. Tanga kayo, mga rebelde. Magbago kayo. Salot kayo sa Diyos. Lalo na pinarapan ang gobyerno. Marami kayong permanensyon tao. Ha? And they resist shall receive damnation. Hindi nyo ito matutunan. You cannot escape even when you die. Because God is faithful to His words. Shall receive damnation against the government. Kasalanan sa gobyerno. Kamapal, nagrali-rali sa presidente. Gobyerno ang presidente, kayo hindi. Mga pare, nagrali-rali. Pinatalsik si Marcos sa unang panahon. Gago, mamadli. Panggulo kayo. Wala kayong Diyos na gumabay sa'yo. Alam nyo, sabi ng Diyos, ang mga ministro, politiko, are servants of God, not servants of the devil. Kung ministro ka ng Diyos, you should serve God. God's will is biblical. Walang kurakot, walang bumili ng buto. Dishonesty yun, cheating yun sa Diyos. Mandalaya kayo, gago. Bawal bumili ng buto. Ayaw ng Diyos yun. Mandaya. Ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasamaan. 1:16 of Timothy. Ito ang gobyerno, ang tayo, ang Diyos, ang power lahat, sabi ng Diyos, there is no power but of God. The powers that be ordained are of God. Sino tao? Sino anghel? Anghel ba na-ordain ng power? Tao ba na-ordain ng power? Sino, sa anong basehan mo? Tanga. Kahit ikaw, alam mo yun. Yun ang kadiklaan ng Diyos. To God be the glory. There is God. There is no power, there is no government, there is no human without God. There is no human, no power, no government without God. All are from God, even our life in this government. That's why, wheresoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Kung lumalaban sa Diyos, sa kanyang turo, sa kanyang gusto,
And they, sino lumalaban sa gobyerno? And they that resist they shall receive themselves damnation. Mapamat. For rulers, 3. For the rulers are not to terror of good works, but to evil. Anong good works? Biblical. Hindi sa terror sa biblical. Dapat kayo kakampi sa akin, gago. Hindi ba kayo gago? Pag sabi na totoo, tama. Hindi mali, banal. Sumaway kayo may kabagsakan. 1 Titus 1 verse 11 to 13. Ha? Mabagsik. Ito. Kung ayaw nyo, magdebate tayo. Kung ayaw nyo, sa tayo, alam ko, pare, abogado, halimbawa, politiko, ang tatakbuhan nyo, CFD pa rin, gago. Umahali sa batas, sino ano batas? We, the 7 people, born in the aid of Almighty God, sa Diyos galing, ang gabay nun. Dapat ang batas natin, sumunod sa Diyos, you are the servant of God. Sabi ng Diyos, you are the servant of God. Hindi pare. Hindi papa sa mama. Hindi abuis mo, gago. You are the servants of God. Mga rulers. Kasi ang ruler tanga, mag-holiday. Pista. 3 araw ayaw pumasok. Gago. Walang klase. Magbanabana tayo. Galit ang Diyos. Hindi kasi biblical yun. Ang gusto ng Diyos, biblical. Wag humigit sa nakasulat. Written by the Holy Apostles and the prophets. Bulon ako. 26 na. Ito. For rulers are not terror. Ano nangyari nga? Pag bili ka, galit ka sa mga rulers sa'yo, gago. Ang Diyos na yung kalaban. Do not resist the power of God. The power is for God, to serve God. There is God who owns that book, believe the prophets and the apostles, believe taught by Christ to us, being the true Christians. For the rulers are the terror of good, not a terror of good works, but to the evil. Ang evil, non-biblical or anti-biblical, kalaban sa gusto ng Diyos na masunod sa kanyang aklat. Will thou then not be afraid of power that is good shall have the praise of them? For he is the minister of God. He is the minister of God. Sabi ni Pablo, sabi ng Diyos kay Pablo. But if thou that which is, he be afraid, for he be that sword, he be the minister of God. He is the minister of God. He is the minister of God. A revenger. Tagapaghintaghante to execute wrath upon them that do it evil. Anong evil? Yun ang non-biblical. Yun ang non-biblical. Nagbasa-basa kami nila, walang application. Sa batas kasi, basahin mo ang law, ang code, bago ka magbigay ng application. Maraming cases. Hindi mo as long as may basahan ka. Paano ibig sabihin nun? Ito, that beareth the sword also, he shall be the minister of God, revenger, and execute wrath upon him that do it evil. Mga sinungaling. Masama sa Diyos, magpisa-pisa, gobyerno, gago kayo. Magbanda-banda, mag-holiday, bawal sa Diyos yun. Mag-Ramadan, bawal sa Diyos yun. Gobyerno sa Pilipinas, may Ramadan ba? Sa Muslim yun, gago. Pwede ang Muslim magrabanan sa kanila, pero wag isali ang gobyerno. Kasi ang gobyerno, ang may-ari, hindi sa Allah, God of Christ, God of the Holy Apostles, and God of the prophets of Israel, not from Arab nation. Alam nyo ba yun? Sino matulog sa'yo? Tanga ang pare nyo, gago. Takot sa Muslim. Hindi ko kanibate, ako nilibate ko. Tabak muna, sabi ko, walang aklat sa nabasa na Quran. Wala yon. Hindi sulat ng mga purita apostolon. May sabi ng Diyos, ang susunod natin, mga sulat ng sabi ng mga purita at mga apostol. Wala sabi doon, nanggaling sa Arabo. Isang aklat lang, sulat ng mga apostol at purita. Kompleto. Biblios to Koreo.
Ngayon, hindi Quran yun. Walang sumusunod sa Quran na Israelita, na propeta at mga apostol. Kahit isa wala. Wala doon ang commandment, ang utos ni Jesus Cristo. Wala doon sa Quran ang utos ni Cristo. Ang Ebanghelyo, wala doon. Ang Ebanghelyo ang makapagligtas sa atin. Sa 1 Corinthians 13, 1 Corinthians chapter 1, verse 13, and Ephesians. Yun ang makapagligtas sa atin. Ebanghelyo, nasa aklat, biblical book, hindi Quran book. Lalo na ito, katekismo. Mahal. Buti pa ang Quran, walang bayad. Libre ang aklat. Bawal ibinta. Gago. Mga Katoliko. Sa aklat palang mali na. Ang pinakamasama sa lahat ngayon, hindi mga propeta na buhay, kundi ang aklat. Isa lang ang banal na aklat ng Diyos. Yun ang aklat ng Panginoon na tinatawag yung Biblia. Gago. Yun ang mabuti. Yun ang gabay natin. Mababasa natin. Mahipo natin. Yung aklat ng Katoliko, ng Muslim, masamang aklat yun. Ilang bilyon-bilyong tao na daya doon, mga doktor, mga profesional, mga abogado, mga politiko. Gago. Katekismo? Yun ang nadaya sa'yo. Nagpabinyag kayo dyan. Napakasal kayo dyan. Dati ako Katoliko. Kaya, ang Diyos galit na galit sa langit. Mula sa langit ang galit. Sa 1:16 ng Roman. Kasi, sinuwata nyo ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita. Ang kanyang salita, pinipigilan nyo. Nangaral kayo ng katekismo, Quran, at marami pang iba. Pastoral book, galing sa Amerika, sa Europa. Hindi aklat ang masyahan ng Diyos. Aklat na ginawa ng tao. Modern books. Pagkapanaan. Unang-una, ang Diyos nagbigay ng aklat sa atin ngayon, sa buong mundo. Hindi pa apo-apo ang nagbigay, siya ang nagbigay. Kaluban niya, siya ang nag-ipon. Para ating basahin, kasi siya ang magturo, hindi tao, pastor, pare, gago. Sabi ni Cristo pa, darating ang panahon, nakawala. Lahat ng tao, hindi lahat ng tao, lahat tuturuan ng Diyos. Sino yun? Mga Diyos din, mga anak niya, ating basahin. Walang tao na tinuruan ng Diyos. Ngayon, i-espiritu sa atong puso. Mga Diyos din ang kanyang tinuturuan. Maliban sa Matthew 11:25. Ating basahin. Sa John 10, verse 34-35. Ating mababasa. Binabawas ang pastor pare. Gago mga tao. Gusto magmayabang, ipal na ipal. Ang Diyos ko ng kalaban. Ito. John 10:34 verse 35. King James Version. Basahin natin sa Dual Version, sa Katolikong Version. Ito ha. Katolikong Version, pareho sa King James Version. John 10:34-35. Jesus answered to them, "It is not written in your law, batas." Hindi mo nasulat sa iyong batas, mga Hudyo, hindi Romano. "I said, you are gods." Nakasulat na yun. Hindi si Cristo nagsabi. Ama ni Cristo nagsabi kay David. Sa Salmo 82, versikulo 1, ang 6 hanggang 7. Na-discuss ko na. Sa ibang paksa. Ito nga. Jesus answered unto them, "It is not written in your law." Nakasulat na. Written, nakasulat na. Sa iyong batas, "I said you are gods." Mga Diyos kayo, mga tao daw. Kausap ito mga tao. In your law, kausap ni Cristo. Mga Hudyo din. Sa kanyang panahon. If we call them gods, mga tao katulad ng Hudyo, to whom the word of God was spoken. So the word of God was spoken to gods. Born again of God. Kaya na yung Diyos na. Hindi mo alam ang born again. Ang born again, ibig sabihin, maging Diyos ka. Walang born again na hindi Diyos sa mga panganak. Kasi ang nanganak, hindi unggoy. Diyos. Diyos ka na hindi ama, anak ka lang, katulad ni Cristo. Diyos siya anak. Iba ang ama.
Ang Ama ang nagturo sa lahat ng mga Diyos. Ang Ama nagturo sa lahat ng Diyos. Ang may alin aklat, ang Ama. Para mga anak, lalakad sa aklat. Pati si Kristo, bound by the words of God. Written. Now written. And even the angels. Ha? Sabi ni Kristo, si Kristo pa nagsabi. This the answer to them. It is not written in your law. I said you are gods. Ang Diyos nagsabi. He called them gods to whom the word of God was spoken. Nagsalita na ang Diyos. Sino nagsalita? Ang Diyos mismo nagsalita. Si Kristo na nagsalita. Ang Diyos nakasa kanya. I am not alone, sabi ni Kristo. I am with the Father. The Spirit of the Father is in Christ. The Holy Spirit of the Father is in Christ. In Him, He called them gods. Ang matinawag ng Diyos, mga Diyos, ang kanyang tinuturuan ng kanyang salita, ngayon nakasulat na. Unang-una doon, mga apostol. Sa 26 ng John 10 hanggang 34 to 35. Mga Hudyo din. Naniwala kay Kristo nagsalita ng Diyos. Sa Diyos galing. He called them gods. Ayaw na maniwala na si Kristo Diyos, tanga. Mga maraming Diyos nga, mga anak to lahat, mamatay na katulad ng tao. May Diyos na mamatay ng laman. May Diyos na walang laman. Ang Ama yun sa langit. Ang mga anak, may laman lahat. Kasali si Kristo. Mamatay ang walang laman. Pero ngayon, si Kristo nakapo na sa langit. Naghari kasama sa ating Ama. Ito, He called them gods. The word of God was spoken. And the scripture cannot be broken. Hindi mag-iba ang scriptura. Nakasulat. Ang ngayon ay tinanong na sa aklat. Bala nakasulatan noong panahon ngayon na sa aklat na ating binabasa sa Tagalog. Sa English pa. Ang mga Diyos, tinuturuan ng Diyos. Ang tinatawag na Diyos sa mga Diyos. Hindi siya matulong sa mga... Pwede yung tatawagin ko lang. Ipanganak ka muli. Ipanganak ka muna muli para ang Diyos magturo. Ang sa inyo, magbautismo sa para tayo ang Espiritu Santo, kailangan 14 days. Gago. Ang Diyos magturo, spiritually, kasama si Kristo, ang Espiritu niya, sa Galatians 4:6. Tapos, ibigay mo Espiritu, matagal pa, saan nyo nakasulat? Ura-ura na doon, pag hiningi mo sa Diyos, 11:13 of Lucas, sa legal. Kasi, ang Diyos magturo, kailangan matanggap ang Espiritu Santo, patawaran ka lang kasalanan sa dugo ni Kristo. Magsisi muna, bago matanggap. Gago. Para ng HR, gago. Ano paliwanag yun? Hindi yun bibikal. Hindi yun bibikal. Pag umila Espiritu Santo, wala kang karapatan pipigilan. Kasi gusto na Diyos yun, sinusulat ni Lucas na tinuturoan ng apostol. Gago. Patagalin pa? Ano yun? Pira ba yun? Hingi yung pira sa'yo? Espiritu Santo ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, maniwala ka lang. Matanggap mo na ikaw maging Diyos, maging anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka tao na. Hindi ka na tao. Diyos ka na may katawang tao kasi ipinanganak ka muli ng Diyos. Iba ang iyong Ama ngayon. Ang Ama mo nasa langit. Anghel, huwag kayo magsilos ha. Kasi alam ko anghel, di siloso sa mabait anghel sa langit. Kami, tatawag sa Diyos na Ama. Kayo hindi. Kayo hindi. Ang Diyos namin, Ama namin. And we are gods who die with the human bodies. Kasi yun ang kalooban ng Diyos sa legal at biblical. Hindi ako namilusbiya. Hindi ako nagteolohiya. Binabasa ko, inunawa ko, ang Diyos magpaunawa, hindi tao. Ama namin. John 6 verse 45. Sabi pa ni Kristo. Pag ang Diyos magpaunawa, sino magpaunawa? Kapangyarihan ng Diyos magpaunawa. Hindi sa iyong kapangyarihan. Gago.
Kahit anong aral mo sa seminaryo, hindi ka Diyos pa rin. Pati ikaw hindi ka Diyos. Pati politiko, iglesia na mga hindi Diyos. Gago. Iglesia na mga hindi Diyos. Catholic, Roman Catholic Church, Apostolic Church, walang apostol na hindi Diyos. Gago. Ang apostol no, hindi Diyos, hindi totoong apostol. Ligaw. Pati Kristo at Diyos yung ligaw. Si Pablo, si Pedro, lahat ng mga apostol, mga Diyos. Mga Diyos yun. Hindi ba? Walang makatalo sa debate. Wala. Kasi may Diyos na Kristo sa kanilang puso, na Espiritu ni Kristo, walang laman. At may Diyos, may Espiritu Santo ng Diyos na kanilang puso. Sa 8:7-8 ng Romans. Nakasulat, ating basehan. Mamilisupaya ka, kangkungan bangso, para ka lang katoliko na para ka libati sa nyo na, tumatako na sa akin. Alam nyo, ang sabi ni John Labado, ang pista, si Maria, panangin sa Pasanto, ang Ash Wednesday, ang Pasko, hindi biblical. Hindi pala biblical. Sino turo yan? Ang Diyos maturo, biblical. Biblical turo ang Diyos. Huwag wawasan, huwag kulangan. Dibatiin nyo. Kung ayaw mo na sa akin, kayo mag-debate ni John Labado, Katoliko, Universita. Biblical ba ang Christmas? Hindi. Sabi ng John Labado, turo ni Darwin, na pare niyang si Darwin Kitcano. Kaya, mali. Niligal pala walang philosophical, theological. Ang Diyos hindi nagturo ng theological. Ang theological, masama. Kasi, sinungaling laban sa Diyos. Ang Diyos pa, pinasinungalingan ng teolohiya at filosofiya. Sa 1:5 verse 10 of John. Ngayon, ano mangyayari sa atin sa politiko? Naku po, mga Katoliko lahat. Nag-away-away, nagpatayan, naglakawan sa eleksyon. Gago. Parang buhaya, nag-away-away. Ang Diyos may gusto, huwag kayong mapatayan. Huwag kayong bumili ng boto. Gago. Yun ang kalaban sa Diyos. That is dishonesty. Daw sa latlay. Ngayon, bakit ko itinuro to? Kasi walang nagturo sa Katoliko. Ang nagturo, bading-bading na pare, ayaw na bate. Nakinila, amin, amin. Maniwala ka sa pare kasi mayaman, gago. Kasi ginagalang ng politiko. Huwag yun. Hindi yun basahan. Maniwala ka sa Diyos sa kanyang aklat para hindi ka maligaw. Sabi ni Kristo, mag-ingat sa bulaang Kristo at bulaang propeta. May Kristo palang sinungaling, may propeta palang masinungaling. Sabi pa ni Kristo, Matthew 24 verse 24. Ngayon, ang mga politiko, ministro, pare, hindi mga Diyos. Ano sila? Ano sila kung hindi sa mga Diyos? Hindi sila anak ng Diyos talaga. Ipokrito. Tingnan mo ha. Lahat sila may paniniwala sa Diyos. Ibang Diyos paniniwala kasi magulo sila sa politiko. Sa TV, puro away-away. Puro Katoliko yan. Ang may rebelde, Katoliko din. Gago. Tayo na damay. Kaya, we claim that God's power, that we shall multiply and fight against them who can kill the government. They are the squatters. The government is of God. You are supposed to be the servant of God, not God your servant. Binabasa ko na sa Romans. Sa inyo pang Biblia, tawag yung Biblia, gago. Walang kwenta sa iyong Biblia. Ito pa lang. Walang silbi sa inyo. Decoration lang yan, gago. Para maligaw ang tao. Akala ng tao, bibigyan kayo. Kasi ang mga tao naniwala sa inyo, hindi na nagbabasa. Ang utos ng Diyos, basahin ang aklat. Politiko, pare, kung gusto nyo. Wala taong accepted. Lahat kayo babasa sa aklat. Sabi pa ng Diyos.
Sa aklat, basahin na, hindi talata lang. Hindi talata lang. Sabi pa ng Diyos, ikaw, pilosofiya, kako ka, hindi yung nabasa. Sa paghukom ng Diyos, basahan ang kanilang salita. Hindi, yung salita mo, o paniwala mo. Ang salita ng Diyos, ang kanyang basahan, hindi paniwala mo. His will must be done. Tao ka lang. You should submit, you should obey, you should fear God. Ito, na-problem natin, ang mga Diyos pala, tinuturuan ng Diyos. Ano ituturuan ng Diyos? Kung ano ang kalooban. Yun pala mga tao na maging kasangkapan ng Diyos para mag-lead sa gobyerno. May akat na. Mamagmahal sa tao, hindi mo kang pera, hindi prinsipyo ng Diyos ang gusto, hindi po kang pera ng tao. Ang Diyos bahala. Kasama natin ang Diyos para ang bansang ito maging successful. May nakasulat yan. Basahin natin maya. With the teaching of God. Ang turo ng Diyos, paano ang gobyerno ngayon? Kaya nagugulo ang gobyerno kasi dahil sa mga Katoliko, mga pare. Silang hamak. Hamak ang pare. Walang turo biblikal, philosophical. Nangumpisan. Pagtapos, namabuhay naman. Ha? Di ba? Dati ko Katoliko. Naglasing na naman. Resolution, magbabago. New Year's Day. Pag after a week, wala na. Gago. Kasi hindi nabuo ang takot sa Diyos. Ito kaya na. Dapat mga Diyos muna kayo. Kasi yun ang nakilala sa Diyos. Kaya mag-umpisa daw sa East, sa Pilipinas, Malakas 1:11. Ang pupunihin ang Diyos. Siya magturo, siya mag-improve sa gobyerno. Mahari, makinig sa Kanya. Hindi sa mga pare. Ang mahari, makinig sa Kanya, hindi sa mga pare. Ito. Sa Samuel 23 verse 3. Ito DRB pa rin ha. Basahin natin. Ito. Samuel 23 verse 3. Sa KJV lang kasi mali ito pa, pangit ito pa, in KJV. Yan ha. Pagpanood rin siya. Pero mali lang pangit pag-English. The God said of Israel, the rock of Israel, speak me. He that ruleth over men must be just. Mga rulers must be just, ruling in fear of God. Sa Diyos kayo, kaya ka nag-rule dahil sa Diyos. Magsilbihan na ang Diyos. Yun ang fear of God. Pag hindi, patayan ka ng Diyos. Ha? Sa lagat ng apoy pagkatapos ng ngayong buhay sa laman. You must rule men justly with rule in fear of God. Ano itong just? Biblical. Ang mga politiko walang alam sa Biblia. Gago. Disqualified. Mga squatter. Ito politiko, mga abogado, kahit sa kayo nag-aaral, hindi nyo maitanggol ang kayong paniniwala sa akin. Tatakbo ka sa CFP nyo, sa pare nyo, tumatakbo din sa akin. Mas matapang pa ang CFP ka sa pare. Kasi ang pare, hindi kailanman nakipaglaban sa debate. Always may debate. Nag-umpisa kay Cristo pati sa apostol. That is called the Holy War. 2 Corinthians 10 verse 4. Ang war, biblical war against non-biblical, because God now is biblical against anti-biblical God who is Satan, the God of the Catholics. Hindi nyo alam ang Diyos nyo, demonyo? I can prove that sa gawa. Demonyo ang Diyos nyo, kasi ang Diyos nyo, iba ang gusto ng Diyos, hindi iba sa gusto ng Diyos na sinusulat ng apostol at propeta. Basahin nyo. Binabasa ko, ang buong aklat. 7 times. Alam ng Diyos yun. Ilang libro ko sa inyo, King James, nasira na lang. Dahil pabalik-balik mababaso. Ngayon ko na naman, ang Diyos pala talaga maturo. At ako lang ngayon, nag-live, humahamon sa lahat. With God in me, His Spirit and Christ in me, the Son of God, also one of the gods, na makipagdebate sa live.
Naniwala kayo sa duwag. Sa lampang Diyos nyo. Ang Diyos nyo, lampa. Gago. Kung matapang kayo, sabi ni Darwin Gicano, sabi niya, si Saint Cyril, if you not defend faith, the Catholic faith, you are not a Catholic. Oh, sundan nyo. Si Cyril, hindi santo. Hindi sa Diyos. Lahat ng mga santo, Diyos din. Walang santo na hindi Diyos. Tandaan nyo yan. Patunayan ko sa debate. Ang naturo, Diyos din. Ang mga pare ngayon, sino naturo? Sa Roma, tao, hindi Diyos, gago. Pare ba yun? Kami ang totoong pare. Sa ilalim ni Cristo, sa 1 Peter 2 verse 4 to 10. Mga pare kami, makaharing pare, hindi ba makamuno pare. Makalangit ang pare kami. Kasi ang aming ama, tagalangit. Mga anak kami, tagalangit din. Ang aming laman lang, nasa mundo pa. Pero aming espiritu, makalangit. Ang aming unawa. Mababasa. Ito. Sa Samuel ulit, 23 verse 3, chapter 2, book of 2. The ruler over man must be just, ruling in the fear of God. Mag-rule kayo. Maglingkod sa Diyos. Ang Diyos, biblical. At tanong ko, ang mga politiko ba alam ang Biblia? Magharap kayo sa debate. Kahit sino pa, mayor, barangay, congressman, gobernador, senador, presidente, vice presidente, kahit sino sa inyo. Patunayan ko, iba ang Diyos namin, iba ang Diyos nyo. Lampa ang Diyos nyo sa debate. Magkatiwala natin. Sabi ng Diyos, saan ang mga libertisa? Nakawala yon sa 1 Corinthians 1 verse chapter 1 verse 19 to 25. Kaya ako sumunod sa Diyos namin. Alam nyo, iba ang Diyos namin, iba ang Diyos na Katoliko. Maputulayan ko. Ang Diyos namin, ang naturo sa amin, mga Diyos din. Ang tinuturuan ng Diyos, mga Diyos din. Kasi, ipinganak muli niya. Tinuturuan niya ako, anak. Pag hindi ka, ipinganak muli, hindi ka Diyos. Tao ka pa rin. Pag hindi ka Diyos, bakit tao ka pa rin? Kasi ang ama mo, Diablo. Pag hindi ka anak ka Diyos, sino anak ka? Kaya ka. Hindi ka Diyos, ano ka? Ang Diablo, hindi Diyos yun. Hindi Diyos, kami mga Diyos. Walang Diablo na Diyos. Diyos lang siya sa mundong ito. Mga taga-mundo ng Katoliko. Kaya sabi ko palagi, walang Diyos na Katoliko. Mapatunayan ko, walang Diyos. Kaya ngayon, sa gobyerno, magulo. Puro kalakot. Pati DSWD, makurakot, makontraktor. Mga Katoliko, lahat yun. Kung meron man isa, 99% Katoliko. Kasi walang takot. Ang ama na, Diablo. Diyos ba ang ama na? May luxury car, gago. Naka-Facebook na, naka-YouTube na, gago. Tanong ngayon pare, anong ginawa nyo sa engineer nyo? Mga kontraktor nyo? Anong turo nyo dyan? Bakit hindi tumalab ang takot ng Diyos sa kala? Kasi kayo rin walang takot. Kinakalaban mo po nyo pa ang Diyos. Sabi sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Ito iba na ngayon. Walang paring maturo ngayon. Walang apostol, walang propeta, walang pastor. Diyos ang maturo sa mga hari. May akat na. Sabi ni Kristo pa, ano na nangyari sa iyo? Niwala ka sa pastor, pare, mga bulag? Gago. Magbasa kayo, bala na magbasa. Tamad. Nakinig sa pare, sa tao. Mali yun sa Diyos. Makinig ka, pero huwag na tawagin sa kamanggagawa. Lahat tayo kamanggagawa ng Diyos. Magbasa tayo. Pag hindi mo nanawan, kapatid, anong nawan nito? Kapatid lang. Ha? Walang pare.
Walang father, gago. Hindi sa ama, wala siyang asawa eh. Paano ng ama walang asawa? Paano ng ama walang asawa? Alam nyo, mga pare, nagturo sa inyo, dinadaya din. Kasi, ang turo sa tao lang ngayon sa Roma. Hindi sa pare. Walang pare. Alam ko walang pare. Kami mga pare. Alam ko sinong pare. Debate tayo. Legally. Live. Ano? Hukuman tayo ngayon. Kami, hindi kami nakuminsi. Humuhato na kami ngayon. Hindi kami nakuminsi ng tao. Humahato kami ngayon. Naghamon ng debate. Takbuhin na kaya lahat. Ako na naghamon. Wala nag-invite sa akin. Patunayan ko lang, ang anak ng Diyos matapang sa salita ng Diyos. Hindi kami duwag sa salita ng Diyos. Kayo, duwag. Filosofiya lang. Lampa ang Diyos nyo, philosophical at theological. Pag gumamit ka ng salita ng Diyos, pangangalikot. That is our glory. We fight. Kahit baka ka ba, dudurugin ka ng salita ng Diyos na aming natanggap. Ulit, ang Diyos nagturo sa mga Diyos. Sabi ni Cristo, mga anak ng Diyos. Mga Diyos yun, yung ipinanak ng Diyos muli. Yun mga Diyos. Ang ama ng anak, Diyos nasa langit. Kami mga Diyos mula na Diyos mga anak, may laman. Anong oras ha? Ano? 56 ba? So, ano ha? Part 1 pala, part 1. Ha? Satanic ministers, pare, obispo, patunayan ko sa debate, kamanggagawa, CFD, at saka politicians, satanic yun. That is the truth. Justice is founded on the truth. In the absence of truth, there is no justice. Legally at biblically. Isaiah 59 verse 14. Without truth, biblical truth, there is no justice. We seek all justice. Anong tama? Doon kayo kabahan ngayon, mga politiko, mga pare, magpareho kayo. Tatamo kayo dito sa Pilipinas. Unang-unang tanong ko, mga Diyos ba kayo? Ang power sa government sa Diyos galing, mga Diyos ang italaga doon. Noong unang panahon, wala pang aklat. Ngayon, natupad na. God ruled from heaven unto the earth. Ating basahin. Ito ha, mga rebelde. May mga rebelde sa kabila. Akala mo mga rebelde may mga barel. Mga rebelde politiko, mga ministro, mga pare. Ito. Mga rebelde dito sa gobyerno ngayon, pare, politiko. Sabi ng Diyos, ito, ating basahin. Ito ha, He ruled by His power forever in the government. His eyes behold the nations. Let not the rebellious exalt themselves. Huwag mayabang. Diyos ako. Tao lang kayo. Ang aking mga mata nasa mga bayan. May makita sa mga rebelde. Anti-biblical katulad ng pare, politiko. Walang mangyayari dito sa Pilipinas. Teacher, katoliko. Marami, abogado, katoliko. Mag-katoliko kayo labas sa gobyerno. Kasi ang gobyerno, biblical. The government is biblical because God who ordained the government give the power of government is biblical. Hindi siya theological at philosophical katulad ng pare nyo, obispo nyo at papa nyo. Tanga. That is not biblical. The will of God is biblical. He owns the government, not you. You are the enemy of God. You can exercise your belief outside the government. Bahala kayo dan. Pero ang gobyerno, huwag niyong idadamay sa peste. Peste yan, ni peste yan. Galit na galit sa Diyos, nagsasaya ang mga katoliko, pero peste pala sa Diyos. Ano na papala? Nangutan kayo, nag-inuman, napatayan. Dahil sa pista. Walang mabasa. Huwag humilit sa nakasulat, sabi ng Diyos.
Sabi ni, ano daw, si Pablo na sabi doon, sa aklat na Diyos nakasulat, aklat ng Panginoon, hindi aklat ni Pablo. Ang Diyos nagturo sa lahat ng apostol at puweta. Ito. He wrote his power over eyes, behold the nation, let not rebel. Nag-rule pa ang Diyos. He is the overall ruler. You are the servant of God. God is the overall ruler. You are not the ones. You are just serving God. Parang ganito, nag-delegate siya ka ng power para sa mga tao. Pero siya ang overall ruler, para siya ang presidente. Pinaka-overall president, pinaka-overall king. He is the king of kings. Biblically ang gusto. Ha? Pwede mong gawin ang lahat, wag lang kabalan ang kanyang biblical will. Sa 1 Peter 2 verse 16. Hindi nyo alam ang Diyos? Ibang Diyos alam nyo? Ha? Katolikong politician? Hindi ba ang Diyos nyo? Kung galit ka sa akin, sanay ako dyan. Magdebate tayo. Galit ako sa inyo. Pati ang Diyos ko. May tata. 1:16 Romans. May galit ba tumatawa? Oo, sige ko na kayo lahat. Pati pala nyo, debate sa debate. May live, makita nyo mukha. At alam ko, mga safe din ngayon, takot pag may live ako. Ayaw, pero sa iba pwede. Pero sa akin, ayaw. Nakamon pa sa akin sa radio na beast, ano? Ano yun? Yung naka-live din? Debate? Sige, oo, sabi ko, maglagay ng debate. Wala, hindi tumad. Panakot lang. Akala mo matakot ako? Mas takot ako sa Diyos, hindi sa tao lang ka lang. Kami nga Diyos din. Gusto ko may debate ko eh. Kasi gusto ng Diyos yun. Para masaway na may kamagsikan. Yun ang gusto ng Diyos. Biblical aming saway. Ang aming judgment, biblical. Hindi philosophical at theological. Ang gobyerno, pamay-ari ng Diyos. Ang Diyos, ang mga anak niya sa gobyerno, mga Diyos din. Ang aming basihan, aklat niya. Hindi teologiya. Hindi teologiya. At philosophiya. The official book in the government is the book of God. The official book of the government is the book of God. All government. Ang gabay natin, aklat niya. Wala doon sa gobyerno na office na may larawan ni Maria. Wala doon. Walang larawan sa gobyerno. Itakwil yan, ilabas yan sa gobyerno. Bahala kayo sa labas. Pag gobyerno, sa Diyos. Alam niyo ang Diyos, biblical. Walang Diyos ang turo sa mga Kristiyano na maggawa ng larawan ni Maria. Sabi ni Gado Alawado na safety, sabi niya kay Jolito Daig, ang larawan, ang Maria, ang pesta, ang Pasko, ang Ash Wednesday, ano ba? Hindi yun biblical. Kasi naipit na siya. Hindi talaga biblical. Yun pa nag-umpisa sa 3rd century lang. Gago. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga tradisyon, ang maturo sila, hindi Romano. Sa 2 Thessalonians 2, verse 13 to 15. Basahin na lang, kasi ubos na natin yung oras. Marami pa kapatid, ituloy natin. Kasi mag 1 hour na tayo. So, ulit, ang paksa ko, satanismong ministro, at kung ayaw nyo maniwala sa akin, huwag kayong magalit. Kung magalit kayo, magdebate tayo. Galit din ako sa'yo. We must express our grievances. Kayo na, ako nanila, kayo nanila sa amin. Sabi nyo, sa inyong aklat, gago. Kaya, pinupukos ka Katoliko, kasi parang sila ang Diyos. Sila ang may-ari ng aklat. Sinabi nyo ng Diyos, siya ang may-ari ng kanyang aklat. Book of the Catholics, Book of God, nakasulat sa Isaiah 34:6, sa Tagalog at sa English, gago. Pati sa Hebrews, sa Greek at sa Hebreo. Book of God, hindi tao, hindi Katoliko, ang ating basihan. Kahit ang basihan nyo, teolohiya lang at filosofiya, gago. Ang oras nyo, tapos na.
in this biblical generation. You are judged. Wala kayong iskapo. Kahit magalit kayo, may nasulat na aklat na, hindi mabura. Kahit wala ako, may hukuman sa iyo. At legal pa ako nag-aaral pa ako sa Ateneo. At naging chairman pa ako. Bakit kaya? Ateneo, chairman? Sinasabi ko yan, kasi mayabang kayo. Sabi nyo, ang pare namin sa nag-aaral ng iba, bahala kayo. Theology ng pag-aaral nyo, pinagsabihan lang. That is not even a law. That is not even a will. That is your just indulgence in philosophy. That is not the will of God. That is not the basis of judgment. Ang judgment, biblical, hindi philosophical at theological. Kaya, hinahamon ko kayo. Kasi yun lang ang paraan. Ngayon, mga demonyo, inahamon ko ang iyong karunungan laban sa amin. Lahat na kayo pagtulong-tulungan laban sa amin. Sa amin, galing sa Diyos, ang aming turo. Sa Diyos, makapangyarihan pa sa demonyo. At kami rin ang mga Diyos. Mga Diyos rin kami. Takot kayo sa demonyo? Kayo takot? Nalangin ko. Ay, di ba demonyo? Maria nalangin. Gago. Hindi sa Diyos. Tao. Ano ba yun? Mga pamahin, fiction? Ayun ay fiction, fantasy, no? Fiction. Ano yung... Hindi nakasulat kasi. Ang sure, sabi ni Pedro, nakasulat ang kanang turo sa 1 Peter chapter 1, verse 19, verse 16 to 21. Yun ang sure of prophecy, turo. Ang nakasulat, turo ng apostol at propeta. Yun ang sure. Sabi pa ni Pedro, sabi ng pare na Pedro sabihan, gago. Sulat nila. Sabi ng Pedro sa 2 Peter 3 verse 1 to 5, alalahanin ang sinasabi ng propeta at mga utos ng apostol. At ngayon, nahayag sa atin ng Diyos mismo. Siya nahayag sa atin. Nag-ipon ng aklat para sa atin. Yung aklat nun, aklat ng Panginoon, hindi aklat ng Katoliko. Walang basehan. Ang may basehan, aklat ng Panginoon. Ating mabasa. Saan ka pa? Basahin mo, sabi ng Diyos, maniwala ka at susunod mo. Hindi maniwala ka sa filosofiya at teolohiya. Sa 34 verse 16 of Isaiah. So, ano mangyari sa atin sa gobyerno? Ganon tayo lang? Hindi tayo... Wala tayong gagawin? Para sa atat sa ball, walang tulong sa kanila. Nagsimba-simba lang. Walang alam. Para lang. Natulog yung iba. Scripted pareho. Ang tulong na, ng pare, binabasa. Salmo lang, kawikaan, at saka, ang Mateo, ang Marcos, ang John, at saka Lucas. Pure gospel daw. Hindi yun. Lahat ng apostol nagturo ng ebanghelyo. Sa 16 ng Mark, verse 15. Lahat. Ang nagturo kay Mark, kay Lucas, apostol. Sila hindi mga apostol. Si Pablo may ebanghelyo, si Pedro may ebanghelyo. Nasulat. Ang lahat ng turo ni Pablo, nag-share siya sa mga apostolos. So, sulat ni Pablo, sulat ni Lucas, sulat ni nag-share ron. Nag-share sila sa mga apostolos. Sila ang magaling sa Greek, sa Greek. Kaya sila lang ang susulat. Magsulat. Marunong siya magsulat. Okay? To God, our Father, be the glory for the is, and the name of Jesus, your Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Thank you, Father. Sorry, kasi nasobra na tayo ng 29 minutes. Nabulo na ako. So, after my show. After take rest now. To God, Father, be the glory in the name of your Son, Jesus Christ, and your Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. Now let's sing along to our Father. Father. Okay? I still pray the Catholics will be called by God. He is the one who I know that He have mercy for them, to whom mercy is given. Wala tayong magawa doon.
It is His will. Ma-enlighten ka biblically, hindi philosophically at theologically. That is the will of God in heaven. His will was be done as reflected in the song sung by the Hebrew woman in English and in Hebrew. Our Father. That is a part 1 of a topic. Satanic minister, politician minister. Meron talaga. Hindi siya matago. Sabi kasi ng Diyos yun, we believe God. We are sure that they are satanic minister and politician because they are not biblical. Hindi alam. Walang, pare, pati hindi alam ang biblical politician. Hindi na alam. Kahit pare nga, mali ang pangalawa ng legal. Ligaw. And philosophy, theology is not the basis of salvation. Walang mababasa. Kalaban pa. Mapahamak pa. Colossians 2:8. Sabi ng Diyos mismo na may-ari na aklat. Siya may-ari, hindi Katoliko, sabi ni Dano Nilicano sa kanyang live sa misa na Batista, tanga. Walang basihan. Sa kanya galing sa Diyos, sa kasulat. Sulat ni Propeta Isaiah. Aklat ng Panginoon. Libres Domini. Hindi Biblia sa Latin. Latin ang Libres Domini. Kompleto. Sabi ng Diyos, ikalat sa buong mundo para mapakikalat siya. Alam mo, ang voice of God is His words. Written and not written, but based on what is written. The voice of God is based on what is written. Kahit bingi, makapakinig. Isaiah 29 verse 18. Basahin nyo lang kasi more than 1 hour na tayo. Salamat sa inyo, pakikinig. I-share ko to sa mga Katoliko, mga nababasa ng ministro, politician, and I expect debate. I expect debate. Ayaw na? Bakit ba? Kasi sinungaling. Ang 1 plus 1 nyo, 3, hindi 2. Akin 2. Mababasa. Sa inyo hindi. Siguro tayo dyan. Basehan pa lang kung pagka-Diyos pa lang, kaanak ba kayo ng Diyos? Magturo ka sa akin? Hindi pa natin kayo Diyos? Ang hukom ng tama mali, mga Diyos, at sila hindi hukuman. Sabi ng Diyos, ulitin ko, 1 Corinthians chapter 1 verse 11 to 16. We have the mind of Christ, not the mind of Catholics. Christ is from heaven, not from this world. We have the mind of Christ, not the mind of Antichrist and the mind of false Christ. And we have the mind of God also in holiness, about in His will, holy will. We know it because it is written, and we believe, and we understand, and we follow. That's all. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so well. May nakalimutan tayong sabihin sa Psalm 22 verse 28, for the kingdom is the Lord's and the governor among nations. He is the governor, overall governor. Hindi kayo, hindi Katoliko. Hindi kayo mga Diyos, mga anak kayo ng Diablo. Dapat, pag may batas sa'yo na mga Diyos pala, kasi nakasulat, pag hindi ka naniwala, ligaw ka, buwang ka lang. Kasi sabi ng Diyos kaaway ka pa ng Diyos. Kahit hari ka pa, kahit scientist ka pa, kahit ano ka pa, kabugado ka pa, kahit politiko ka pa. Again, Psalm 22, for the law, 28, for the kingdom of the Lord, and He is the governor among nations. Ganon pa rin, ang panalangin natin, yung panalangin na David nung unang panahon. We have the biblical prayer now.
It says in 106:41 of Psalm, King James Version, and he gave them into the hand of Herod, and they have hidden them sa Psalm 102 verse 2. Hide not the face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me. And ito yung panalangin ni David, Psalm 110 verse 2. The Lord shall me the rod of thy strength. Roll thou in the midst of thy enemies. Mga kalaban ni mga Diyos, God will roll. Panalangin natin uli ang panalangin ni David. At ito naman nakasabi sa Psalm 72 verse 11, hula po to at nangyari na to at nangyari pang uli ngayon sa atin. Sa bangkita ng ating panampalataya. Yeah, all kings shall fall down before him. All kings, all nations shall serve him. Nations, mga bayan, shall serve him biblically. Kasi ang gusto ng Diyos, biblical. Ano pa ba? Catechetical or theological or philosophical? Biblical. Iba ang biblical, iba ang theological at philosophical. Galing na po sa Roma yan. Hindi galing sa mga Israelita, tinuturoan ng Diyos. Tuloy natin ang ating awitin. Heaven, hallowed be thy name. Let thy Our Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespasses. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, בארץ כאשר נעשה בשמיים. תן לנו היום לקיים חוקינו, וסלח לנו
At saka pangalawa, yung Katoliko, sinipa na, separated from the government na. Hindi mo pa rin naunawa? There is separation of the Church of Government, Catholic Church, sinipa na sila. Sinipa sila ng Diyos sa gobyerno para ang Diyos manahan sa atin. Ha? Yun ang dakila ngayon. Sinipa, separated na the Church of Government sa Katolikong Church. Sinipa na ng Diyos. Hindi pa masipa. Tayo ba? Ang Diyos masipa. Mga kapalan ng mga totoo, may demonyo dyan, marami. Ang Diyos ang sumipa sa kanila. Kapanahan ng Diyos yun. So we have to accept now. Hindi mo na unawa, kapalan, sinipa na nga.